Magandang araw po sa inyong lahat. Kapag sinabi po nating noun, yan po ay patungkol po sa pagpapangalan. Okay, katulad po ng Gary, nagpangalan po tayo ng partikular. Okay, isa pang halimbawa, itong singer, nagpangalan po tayo patungkol sa profesyon. Ito namang bayani, nagpangalan po tayo kung saan ay yan po yung taguring natin dun sa tao. Okay, so itong Gary, singer, bayani, ang uri po niyan sa parts of speech ay tinatawag na noun. Okay? Oras po, itong noun natin ay ginamit po natin na subject complement. Dapat po, ang may bigay nating ideya ay gagamitin natin itong si Gary, itong singer, o itong bayani na taga-kompleto po ng ideya para sa ating pinag-uusapan. Halimbawa po, itong siya. Yan yung ating pinag-uusapan dito sa siya ay si Gary. Itong siya, yan yung ating pinag-uusapan o yan yung ating subject. Kung mapapansin nyo, tinutulungan nitong pangalan na Gary para makilala natin itong tinuturo nating tao na siya. So, ang ibig lang sabihin, si Gary ay ginamit para makumpleto ang ideya nitong salitang siya. At dahil ganyan po yung pagkakagamit kay Gary, ginamit natin itong noun na si Gary bilang subject complement. Yun po yung ibig kong sabihin. Okay? So, ang subject complement, taga-kompleto ng ideya para sa ating pinag-uusapan. At ang maaari po natin gamitin para makumpleto po yung ideya ng ating pinag-uusapan ay ang uri po ng salita natin ay noun. Kung saan ay patungkol po sa pangalan. Okay? Itong si Gary, yan yung ating pinag-uusapan dito sa pangalawang halimbawa. Kung mapapansin nyo, itong pagkakasabi dito, si Gary ay isang singer. Kung mapapansin nyo, itong singer tumutulong po para madagdagan ng ideya o kompletuhin ng ideya nitong ating pinag-uusapan na si Gary. Na, di ba kasasabi ko lang, ang singer po patungkol yan sa pangalan ng profesyon. At dahil sa itong singer, ang kumumpleto sa ideya ni Gary, ginamit po natin itong singer bilang subject complement. Na kung saan yung singer po ay isang noun. Okay? Dito naman sa baba, kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay itong ang aso. Okay? At binigyan natin ng taguring yung aso bilang isang bayani. Ito, bayani. So, itong bayani o hero, kung mapapansin nyo, siya ang kumumpleto sa ideya nitong aso na kung saan ay binigyan nga po natin ng taguring. At dahil po ganyan yung pagkakagamit natin sa salitang bayani, ginamit natin bilang subject complement. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin, ang noun po ay maaari pong gamitin bilang subject complement. Okay? Na kung saan ay tumutulong para maipakilala natin ang ating pinag-uusapan o yung tinatawag na subject sa iba pang paraan. Okay? Kung mapapansin nyo, ginamit natin si Gary, itong singer, itong bayani, para mas makilala pa yung ating pinag-uusapan. Okay po? Ngayon po, kapag gagamit po tayo ng noun na kung saan ay subject complement po yung pagkakagamit natin, kailangan po natin ng tulong ng linking verb. At ang linking verb po natin ay itong salitang I. Okay? Na ito pong linking verb, yan po yung kumukonekta sa ating subject o pinag-uusapan at saka doon po sa subject complement. Siya po yung pinaka-bridge o taga-konekta. Na kung saan ay hindi po pwedeng mawala. Kasi pag nawala yan, itong linking verb natin na is o itong salitang I, ay hindi na po natin may bibigay yung tamang relasyon noong dalawa kapag ginagawa na po nating English sentence. Kaya napaka-importante pong matandaan nyo na sa paggamit ng subject complement, nangangailangan din po tayo ng linking verb. Okay? Is po ang ginamit ko para sa I kasi yung he po, ang tamang kapareha po niya na linking verb ay is. Kapag pinangalanan naman po natin yung ating pinag-uusapan, katulad po nitong Gary,
Tapos isa lang ang bilang, is pa rin po. Tapos itong may pinangalanan po tayong hayop at ito pong dog o aso, isa lang ang bilang, is pa rin po. Na kapag tinagalog ay. Okay po? So sana natutunan nyo po ng maigi itong tinatawag na subject complement kung saan ang ginamit po natin na pang subject complement ay isang noun. Okay po? Maraming salamat po.